Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Muli po, sumasa inyo ang palatuntunang ito ang payo sa pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ako naman po ang kapatid na Arnel Solano. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong sambahayan. Sa pagkakataong ito, mga giliw namin taga-subaybay, gaya ng dati, sasagot tayo sa ilan sa mga ipinadadala sa atin sa email ng mga requested topics na nais na ipatalakay ng mga sumusubaybay sa atin. Ang isa po, hindi ko nababanggitin ng pangalan dahil sa kanyang request. Ang babanggitin ko na lang ay yung kanyang pinaka-topic na gustong ipatalakay. Ang binabanggit niya po ay ang tungkol sa anger management. Naniniwala po kaming napakalaki ng magiging pakinabang natin tungkol po sa topic na ito. Kasi yung galit, pagka hindi po natin na-manage, sabi nga, magre-resulta po yan sa hindi maganda. Di ba, no? At marami na tayong nakitang ganon. Inalam po muna natin, ano ba yung tinatawag na anger management? Ang sabi po sa atin, pagka kayo man ay naghanap ng mga meaning po niyan, kahit sa online, sabi nga, ay anger management is how we handle situations that make us angry. Yon. So, pag-handle ng sitwasyon na nakagagalit, gaano raw ka-importante na namamanage siyang galit. Ang sabi po ay, though everyone gets angry, but anger can take a toll on your physical and mental health. Na yun pala naapektuhan nun, no? Dapat nga nating i-manage yan. Kalawa, ang anger management ay matutulungan tayo na i-identify yung mga triggers. Ano yung mga sitwasyon na nagpapagalit sa atin para maiwasan natin, di ba, no? At saka, tutulong yon to change your thinking. It can help you identify and change unhealthy thought patterns that fuel your anger. Sabi po nila, the goal of anger management is to reduce both your emotional feelings and the physiological arousal that anger causes. Ito maganda. You can't get rid of or avoid the things or the people that enrage you, nor can you change them. But you can learn to control your reactions. Ganda, no? Ito raw yung ilan sa mga tips how to diffuse anger. Pagka yung medyo nagagalit na kayo, no, paano siya mamamanage, paano siya mababawasan, paano ka hindi magre-resulta sa hindi magandang sitwasyon. Ito po yung, 10 lang po itong kinuha namin. Isa-isahin po natin. Think before you speak. Take a few moments to collect your thoughts before saying anything or you'll regret it later. Alam naman natin, di ba? Kapag hindi mo na control kung ano-ano lumalabas na salita pagkagalit, eventually, magsisisi ka. Next, express your concerns calmly. State your concerns and needs clearly and directly in an assertive but not confrontational way without hurting others or trying to control them. Yan. Hindi masamang magsalita. Huwag ka lang mananakit ng damdamin. Have physical activity. If you feel your anger escalating, go for a brisk walk or run, or spend some time doing other enjoyable physical activities. Next, take a break. Sabi nila, timeouts aren't just for kids. A few moments of quiet time might help you feel better, prepared to handle what's ahead without getting irritated or angry. Ang panlima ay focus on possible solutions. Instead of focusing on what made you mad,
work on resolving the issue at hand. Ito pong isang magandang tip nila. Remind yourself that anger won't fix anything and might only make it worse. Yan na, no? Pang-anim, be respectful and specific. Criticizing or placing blame might only increase tension. Instead daw, I use the I statements to describe the problem. Halimbawa, I am upset that you left the table without offering to help with the dishes. Mas maganda raw sabihin yon kesa ang sabihin ay, you never do any housework. O nga naman, ano. Ayan. Next, forgive. Forgiveness is a powerful tool. If you allow anger and other negative feelings to crowd out positive feelings, you might find yourself swallowed up by your own bitterness or sense of injustice. Ang ikawalo, laughter is the best medicine. Use humor to help you face what's making you angry and possibly any unrealistic expectations you have for how things should go. Yan. Ang pangsyam, relax. Naalala ko lang yung sabi nila, relax, baka ka mag-collapse. Ano? So relax. Ang sabi, when your temper flares, put relaxation skills to work. For example, practice deep breathing exercises. Imagine a relaxing scene. Listen to music. Write in a journal whatever it takes to encourage relaxation. At ang pang-10, seek help. Seek help if your anger seems out of control and causes you to do things you regret or hurts those around you. Sa mga nakikinig, ano po? Makatulong po sana yan, yung mga tips na yan. Para pagka medyo nagagalit, wag dumating sa puntong magsisisi dahil sa nakagawa ng hindi tama. Pero siyempre, bago pa nabuo yung mga binabanggit nilang yan, mga tips na yan, ng mga nagsipag-aral, ang Biblia, ang banal na kasulatan po, ay matagal ng may itinuturo tungkol po sa kung paano natin i-manage yung pagkagalit. Paano tayo dapat na umakto o kumilos, anong mga bilin at payo tungkol po sa pagkagalit. Yun ang pinakamabuti na guide. Ngayon ba? Kaya simulan po natin. Ano po ang isa sa mga ipinapayo ng Biblia tungkol po sa pagkagalit? Pakinggan po ninyo ang sinasabi po dito sa Efeso, pagtuturo ni Apostol Pablo. Sa 4, ang mga talata po ay 26 hanggang 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ito po ang isa sa napakahalaga at unang-unang dapat nating isaalang-alang. Hindi naman po sinabi na huwag magagalit. Masama po bang magalit? Abay, hindi po. Kasi yung pagkagalit ay natural na damdamin. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung magagalit man kayo, at talagang nagagalit. Hindi sinabing huwag kayong magagalit. Hindi rin sinabing bawal magalit. Di ho ba? Kundi ang ibinibilin sa atin, kapag ka nagagalit, ang sabi ay iwasan ninyong magkasala. Yun ang parameters. Huwag nating papayagan na dahil lang sa galit, mahulog tayo sa pagkakasala. Sa makatwid, kapag ang galit ay nagiging daan o dahilan na para magkasala ang tao, yan na ang masama. Bakit po masama iyon? Ano po ba kahulugan kapag ka dahil sa galit ay nahulog sa pagkakasala? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, binibigyan na ng daan ang dyablo sa ating puso at sa ating buhay. Huwag po nating papayagan na mangyari yon. Ito pa punto dyan. Tuso talaga si Satanas. Hindi po ba? Gagawin niya ang lahat, sasamantalahin niya ang lahat ng pagkakataon para lang tayo hatakin sa pagkakasala.
para madamay sa kanya. Wag nating payagan na mangyari po yun sa atin. Ano pa po ang ipinapayo ng banal na kasulatan tungkol sa pagkagalit? Makinig po kayo sa sinasabi naman ni Apostol Santiago. Ang babasahin ko po ay nasa Santiago sa 1:19 hanggang 20. Ganito naman po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. 1:19 hanggang 20. Tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ito pa ang dapat po nating bantayan. Sabi po ni Apostol Santiago, huwag agad nagagalit. Kaya huwag yung mabilis mag-init ang ulo. Sabi nga po, no, huwag. Sa halip na nagagalit agad, ano ang dapat? Pakinggan ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan dito po sa Santiago 1:19 hanggang 20. Nalalaman ninyo, pinakamamahal kong mga kapatid, na ang bawat isa ay maging maagap sana sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, banayad sa pagkagalit. Sapagkat kung nagagalit ang tao, ay di natutupad ang kabanalan ng Diyos. Yung palang katumbas nung huwag agad nagagalit. Ang sabi, banayad sa pagkagalit. Kaya, yung talagang galit, minamanage dapat no? Hindi basta nagpapadala sa simbuyo ng damdamin. Sabi nga, hindi pumapayag na ang nagdidikta yung init ng pakiramdam at hindi na nag-iisip yung ulo. Yun. Masama po yun. No? Huwag tayong padadala sa simbuyo ng damdamin. Ano tawag nila ron? Bugso ng damdamin. Biglang kumuluan niya yung dugo. Wag. Wag. Ano pa ang ipinapayo ng Biblia tungkol dyan sa pagkagalit? Ganito po ang pahayag sa atin. Diyan din sa Santiago 1:19 hanggang 20. Dito naman sa isang salin ng Biblia na salita ng buhay. Ito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Dapat ninyong malaman iyan, mga minamahal na kapatid. Maging handa kayong makinig. Huwag pabigla-bigla ng pagsasalita. At huwag kayong maging magagalitin. Hindi natatamo ng galit ng tao ang matuwid na nilalayon ng Diyos. Biblia po yan Ang sabi, huwag anya kayong magagalitin. Ito naman, yung mga taong konting kibot lang, galit. Di ba Lahat na lang yata nang makita, nang marinig, ikinagagalit niya. Mahirap nakalagahin po yung laging galit. Sa totoo lang. Sabi nga kanina dun sa binasa natin, isa sa mga importance ng anger management ay kaya dapat matutunan kasi it will take toll on your physical and on your mental situation o mental health. Gusto ba natin yun? Di ba? Wag na. No. Hindi lang ang mahihirapan kasi kapag ikaw ay magagalitin, yung napapagalitan mo. Naku, lalo na sa pamilya, di ba? Para mo nang nakita. Ang termino nila kahit sa opisina, halimbawa, pagka yung boss ay magagalitin, ang termino nila, yung mga kasamaan, paraan niyang dinomero yung kilos. Parang tumutulay sa alambre na konting kibot lang, merong magagalit sa kanila. Sa sambahayan, ang hirap niyan, yung hindi ka relax. Kahit nga sa trabaho Dapat pag nasa pamilya na, relax na paano ka marirelax kung magagalitin halimbawa yung tatay o kaya yung nanay? At hindi lang yon, siya mismo sa kanyang sarili, yung laging nagagalit, nai-stress. Di ba? Kasi nakaka-stress yung galit Lalo na yung ang hinahanap lagi yung ikagagalit niya. Pero higit sa lahat, mga giliw namin taga-subaybay, sabi ng Biblia, kapag ka nagagalit niya ang tao, hindi niya natutupad ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga ang bilin sa binasa nating talata kanina, kung magagalit man, iwasan.
ang magkasala. Alamin natin, ano ang dapat nating gawin, lalo na ng mga hinirang ng Panginoong Diyos, para huwag papagkasalahin ng galit o ng anumang emosyon. Pakinggan po ninyo, ito pong nasa awit 119, ang talata naman po ay 11, ganito po ang matutunghayan natin na sinasabi po sa atin ng Biblia. Isinapuso ko po ang iyong mga salita, pinakaingat-ingatan, iningatan ng iyong mga salita sa aking puso, upang wag po akong magkasala laban sa iyo. Etong ipinapayo sa atin. Isa puso natin ang mga salita ng Diyos. Pinakaingat-ingatan ko anya ang iyong mga salita sa aking puso. Kasi pagka ginawa natin yan, hindi natin lalabagin yung kautusan ng Diyos. Hindi po ba? Hindi tayo gagawa ng anumang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Anuman ang sitwasyon at anuman ang nararamdaman natin na emosyon. So, nagagalit nga, pero hindi nahuhulog sa pagkakasala. Hindi gagawa ng mali. Huwag nating tutularan yung iba. Dahil lang sa galit, nalalabag ang utos ng Diyos. Sige, tingnan ninyo. Iba, galit na galit. Nagtutungayaw. Di ba? Pinagsisigawan at tinutungayaw yung kanyang kinagagalitan. O sabihin nyo sa akin, yung pagtutungayaw, labag sa utos ng Diyos o hindi? Labag. Di nagkasala nga. Nahulog siya sa pagkakasala. Lalong masama. Kapag dahil sa galit, pininsala niya yung kanyang kapwa. Kung hindi man yung kanyang physical na kalagayan, siguro yung kanyang mga ari-arian. Naku, lalo na yung kung tawagin nila road rage, ano? Di ba? Simpleng git-gitan sa kalye. Ayun, ano nangyari? Nagkasakitan, napinsala yung kanilang mga sasakyan. O isipin nyo, sakit sa ulo nun, di ba? Pero ang matindi, yung iba, nagkapatayan pa dahil lang sa galit. Dahil sa bugso ng damdamin. Kaya dapat talaga minamanage yung galit. Kasi pag hindi, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, nabibigyan ng daan ang dyablo. Kaya, ang dapat na maging preno natin sa pagkagalit, di ba? Ay yung mga salita ng Panginoong Diyos na iniuudyok ng ating puso. Kasi doon natin iningatan ang mga salita ng Diyos. Lalong mali na dahil sa galit, ang Diyos pa ang sinisi. Di ba? Ang Diyos ang kinagalitan. Wala naman po tayong karapatang gawin yun. At wala tayong rason para po mahulog sa ganon. Wag na wag po natin gagawin yun. Yeah. Bakit natin ito binibigyan diin? Kasi po, napakarami ng iba't ibang mga filosofiya at mga kaisipan ngayon. In particular, naglipana sa mga social media, online, sabi nga, na nagtuturo ng sariling opinyon, nagtuturo ng kanilang mga sariling konklusyon na ang nagiging lundo, alisin ang tao sa paniniwala at pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos at ang pairalin yung sarili nilang gusto. Ikinukubli lang nila sa kung ano-anong mga idealismo. Maging matalino po tayo. Hindi naman natin kasi maiiwasan yan. Kasi, pakinggan ninyo, itong sinasabi ni Apostol Pablo, mabuti pa. Basahin ko po. Ikalawang Timoteo, 4:3 hanggang 4. Merong ganitong ipinagpauna sa atin Sapagkat darating ang panahon na hindi matatagalan ng mga tao ang tamang doktrina at walang kamali-maling aral na humahamon sa kanila sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. Sa halip, ninanais nilang makiliti ang kanilang mga tainga ng bagay na kawili-wili, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng maraming guro. Sunod-sunod, pinili upang bigyang kasiyahan
ang kanilang sariling mga hangarin at upang suportahan ang mga kamali ang pinaniniwalaan nila at ibabaling ang kanilang mga tenga palayo sa katotohanan at lilihis patungo sa mga alamat at mga kathanagawa ng mga tao at tatanggapin ang hindi katanggap-tanggap. Itong sinabing ito ni Apostol Pablo, ang siyang nakikita natin na sitwasyon ng mundo ngayon. Maging maingat po ang bawat isa sa atin. At kung sabihin man namin, maging maingat tayo, hindi po namin salita yon. Nasa Biblia po yan. Ano po ang ibinibilin sa mga hinirang ng Diyos sa ganitong sitwasyon ng mundo na ating kinalalagyan? Pakinggan ninyo sa Kawikaan. Sa 4, ang talata naman po ay 23. Ang pinakamahalagang bagay ay maging maingat ka sa mga bagay na iyong iniisip. Ang iyong pag-iisip ang kumokontrol sa iyong buhay. Biblia po yan. Maging maingat ka anya sa mga bagay na iyong iniisip. Bakit? Kasi ang isipan niya ang kumokontrol sa iyong buhay. Uulitin natin, hindi masamang magalit. Di ba? Pero, huwag tayong papayag na dahil sa galit, nakalalabag tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos. Natatandaan po ninyo, sabi nga kanina pagka nagagalit ka, halimbawa, relax. Di ba? Take a break. So talagang kukontrolin mo siya. Ang magdidikta talaga, isip. Di ba? Ang isipin mo ay yung positibo, huwag yung negatibo. Para huwag mahulog sa pagkakamali at huwag mahulog doon sa sitwasyong bandang huli, magsisisi ka. Ang dahilan, nadala ng galit. Kasi pagka galit ang tao, clouded ang kanyang isipan eh. Di ba? Ang nagahari, yung puot, yung galit, yung damdamin. Nawawala yung malinaw na pag-iisip. Kaya sabi ng Biblia, maging maingat ka sa iyong iniisip. Ang pag-iisipan niya, ang kumukontrol sa iyong buhay. Huwag nating kalilimutan yon. Kaya doon sa nagpadala ng request na ito, sana makatulong ito sa inyo, no? At sa lahat po na nakikinig. Okay? Kasi lahat naman tayo dumaraan talaga sa sitwasyon na mayroong kinagagalitan. Sabi nga, no? O kaya mayroong ikinagagalit. Uulitin natin, huwag tayong pumayag na makontrol tayo. Di ba? Bantayan natin ang ating isipan. Isipan lang ba ang dapat bantayan? Ito, pakinggan ninyo. 4.23, nitong aklat naman po ng Kawikaan pa rin. Ganito po ang mababasa natin na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sa ibabaw ng lahat, bantayan mo ang iyong mga damdamin sapagkat nakaka-impluwensya ito sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Hindi na siguro natin kailangang ipaliwanag pa yan. Di po ba? Kaya ang ipinupunto na lang natin, ulit, huwag tayong papayag na matangay ng simbuyo ng damdamin. Bugso ng damdamin. Huwag po. Talagang hindi natin makukontrol, sabi nga. Yun pong mga nangyayari sa mundo na atin pong pinaglalakbayan, sa lipunan na ating kinaroroonan. Hindi natin makukontrol ang nangyayari sa kapaligiran natin na magdudulot sa atin ng iba't ibang damdamin. Maaaring galit, maaaring lungkot, maaaring siphayo, at iba't iba pa. Pero ito, ang makukontrol natin at dapat nating kontrolin, yung ating reaksyon. Paano? Sabi ng Biblia, maging maingat ka sa iyong pag-iisip. Maging maingat ka, bantayan mo ang isipan mo, bantayan mo rin ang damdamin mo. Sa makatwid, doon sa reaksyon natin, sa ating emosyon, doon tayo merong magagawa. At para po ang magawa natin ay tama, uulitin lang po namin ang sinabi ni Apostol Pablo. Isa puso natin
ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Yun ang magiging gabay natin para wag tayong maligaw at wag makagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Sana ang mga katotohanan ito at yung ilang mga tips ay nakatulong po doon sa nagpadala sa atin ng email, pati na po sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. At muli rin namin kayong aanyayan, katulad din po nung nagpadala sa amin, kung meron kayong mga paksa na gusto nyo ring ipatalakay, may mga katanungan na gusto ninyong masagot namin mula sa Biblia, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming email address na ito ang payo@incradio.net. Bago tayo pansamantalang magiwahiwalay sa pagkakataong ito, aanyayahan po muna namin kayo sa isang panalangin sa Panginoong Diyos. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nahayag muli ang iyong pag-ibig. Gusto mong gabayan kaming lagi ng iyong mga katotohanan para wag kaming makagawa ng labag sa kalooban mo. Mamalagi kaming nakasusunod at nagtatamo ng iyong mga pagpapala. Lingapin mo ang mga lingkod mo, lahat ng nakapakinig sa palatuntunan ito. Babantayan namin lagi ang aming isipan at ang aming damdamin para po ang makapaghari sa amin lagi ay ang iyong mga banal na kalooban. Huwag kaming matangay ng anumang damdamin at pangyayari sa aming kapaligiran. Panginoon naming Jesus, sa iyo man po nananalangin kami, humihingi kami ng dagdag na pananampalataya, ng katatagang makapanghawak sa kalooban po ng Ama na itinuturo mo po sa amin. Ama, sa muli naming pagtawag sa iyo, muli kaming nagpapasalamat sa patnubay mo sa buong iglesia, sa pangunguna ng aming namamahala. Lagi mo po silang ingatan, alang-alang sa kapakanan ng aming kaluluwa. Ang lahat hinihiling na po namin sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.